ng San Juan, itinuturing na pinakamisteryosong isla sa bansang Pilipinas. Naging sentro ng pagtatalo ng mga eksperto dahil sa ang ekta-ektaryang malawak na isla ay bigla ang naglaho sa mapa. Marahil pamilyar ka sa pinakasikat na nawawalang syudad ng Atlantis ng mga Griego. Ngunit papaano kung sabihin ko sa iyo na may sariling bersyon din tayo, at ito ay ang isla ng San Juan. Sa pagkawala ng malaking isla ay naglabasan ng mga teoryang tulad ng Atlantis na kung iisipin ay hindi ka panipaniwalang ito ay nangyari. Kaya ihanda ang inyong sarili at magsuot ng kagamitang pangsisid dahil ngayon ay tutuklasin natin ang nawawalang isla ng San Juan. Isa sa pinakamisteryosong lugar sa bansang Pilipinas ang isla ng San Juan. Ang islang ito ay biglaang naglaho sa makabagong mapa ng ating bansa. Ang sinasabing isla ay makikita sa mga sinaunang mga mapa. Noong mga ika-16 hanggang bahagi ng ika-18 siglo ay makikita ang isla sa mga mapang gawa ng mga kilalang cartographer o mga taong gumuguhit ng mapa. At pagsapit ng ika-18 siglo, ikinagulat ng marami ang misteryosong pagkawala ng nasabing isla. Kaya marami ang nagtatanong kung totoo nga bang mayroong isla ng San Juan o isa lamang itong malaking pagkakamali ng mga gumagawa ng mapa noon. Ayon sa mga naunang record, sinasabing ang isla ay mas malaki pa kaysa sa Bohol at kasing laki ng Panay Island, naganap na nakahiwalay sa malawak na lupain ng Mindanao. Ang San Juan ay makikita sa mga magkasunod na mapang inilabas ng mga kartograpo sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng 1537 Portolan chart na ginawa ng cartographer na si Gaspar Vargas, ay tinawag ng mga Portuguese ang isla bilang Island of San Joa noong 1570. Sa akdang Asia Nova Descriptio na gawa ng isang Belgian cartographer na si Abraham Ortelius, ay itinampok ang isla at tinawag na Ilhas de Isyuhan at kinilala niya ito bilang isang bayan sa Cebu. Pagkalipas ng 5 taon, ito ay muling lumitaw at isa ng hiwalay na isla sa hilagat silangang baybayin ng Mindanao. Makikita din ang isla sa mapa na gawa ni Antonio de Herrera y Tordesillas na inilimbag sa Madrid, Spain noong 1601. Sa loob ng 2 siglo, ang misteryosong isla ay kinakatawan sa mga mapa na ginawa ni Robert Dudley noong 1646. Si Robert Dudley ay kilala sa kanyang obra na Del Arcano del Mari. Makikita sa mapang ito na nakahiwalay ang mga nasabing isla sa hilagat silangang dulo ng Mindanao. Isa itong aklat na naglalaman ng mga mapa, mga teknikal na detalye ng paglalakbay sa dagat at iba pang kaalaman sa pag-navigate. Lumitaw din ito sa mapa ng isang Dutchman na si Jan Jansonius noong 1656 at mapa ni Vincenzo Coronelli noong 1690. Pati rin si Jacques Nicolas Bellin, ang kartograpong Pranses na gumawa ng mga mapa ng Pilipinas noong ika-18 siglo, ay isinama din ng isla noong 1750. Gayunpaman, si Christopher Middleton, isang opisyal ng hukbong dagat at cartographer, ay naghayag ng mas detalyadong impormasyon hinggil sa isla. Sa kanyang librong A New and Complete System of Geography, kanyang inilarawan ng mga katutubong naninirahan sa isla na may mahigit sa karaniwang tangkad ng tipikal na Pilipino. May kayong mangging balat, maitim at kulot na buhok at nananahanan sa gitna ng mga puno ng niyog at prutas. Sa kabila ng pagiging dokumentado ng isla ng San Juan, hindi pa rin ito matatagpuan sa isang pinakamakabuluhang mapa na iginuhit ng isang Jesuit cartographer na si Morello Velarde noong 1734. Sa nasabing taon, binuo ni Velarde at ng kanyang grupo ang Carta Hydrographica Iconographica de las Islas Filipinas na itinuturing ng marami bilang una at pinakamahalagang mapa ng Pilipinas. Itinuturing din ito ng mga mananaliksik na ina ng lahat ng mga mapa ng Pilipinas. Sa kadahilanang ito ang parehong mapa na ginamit natin upang labanan ng pag-aangkin ng mga Chino sa Scarborough Shoal. Sa mga sumunod na mapa, ang isla ng San Juan ay biglaang nabura sa mapa ng Pilipinas. Ito ay huling lumitaw sa ika-18 siglong mapa ng Briton na si Herman Moll at huling narinig mula sa mga praling manunulat na sina Busuita at Bravo. Dahil sa pagkawala ng misteryosong isla ay nagsulputan ng maraming haka-haka mula sa imahinasyon hanggang sa hindi kapanipaniwalang opinyon upang subukang bigyan ng kasagutan ng biglaang pagkawala ng isla. Noong huling bahagi ng 1969, ang kolektor ng antigong mapa at pintor na si Federico Aguilar Alcuaz ay naglabas ng teorya na maaaring ang isla ay magkaparehong sinapit sa nawawalang syudad ng Atlantis. Maaaring niyanig raw ito ng isang malakas na lindol o lumubog sa ilalim ng dagat. Ngunit ang teoryang yan ay tinutulan ng isang manunulat na si E. Aguilar Cruz
na nagsasabing sa laki raw ng isla ay hindi ito maaaring lumubog ng walang nangyaring marahas na dilubyo, sapagkat kung ito ay nangyari, dapat ay naitala sa kasaysayan upang hindi malimutan. Kung iisipin ay tama nga naman, kung ito ay totoong naganap, imposibleng hindi maiuukit sa kasaysayan upang malaman ng marami, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi sa iba't ibang dako ng daigdig. Sinasabi rin ng iba na maaaring nagkamali lamang ang mga naunang kartograpo na gumuhit ng mapa dahil sa pag-aakalang ang San Juan ay hindi bahagi ng Mindanao, kundi ibang isla dahil sa ilog ng Agusan na siyang humahati dito. May teorya din na ang ilog ay unti-unting natatabunan ng lupa sa paglipas ng taon, kaya muling ikinabit ang isla sa Mindanao. At napagtanto ng mga gumagawa ng mapa na ang San Juan ay hindi isang isla kundi bahagi ng Mindanao Peninsula. Pero kung totoo mang may umiral na islang San Juan, bakit tila hindi alam ng marami? Sapagkat kahit ang mga lumang pangalan ng iba pang mga isla sa bansa ay nananatili pa rin, ngunit ang pangalang San Juan ay ganap na hindi kilala, partikular na sa lugar ng Surigao, kung saan ito matatagpuan sa modernong panahon ng Mindanao. Iginiit ng dakilang Pilipinong mananalaysay na si Carlos Quirino sa ikalawang edisyon ng kanyang aklat na Philippine Cartography na ang San Juan ay isa lamang imaginary island na unang iginuhit ni Herrera noong 1601, isang malaking pagkakamali na kinopya din ng mga sumunod na kartograpong sina Sanson, Tirion, Coronelli, Honjus, Jansonius, Duval, Dudley at iba pa sa kanilang mga mapa. Sa pamamagitan din ng isang cartographic board game, ang misteryo ng San Juan ay nalutas na. Ito ay isang karerang laro na binuo ni Antonio Pusini na naglalaman ng mga parisukat kung saan ang mga token ay ipapadausdus upang maabot ang huling destinasyon nito, ang Venice, Italy. At sa laro na itampok ang Pilipinas sa isa sa mga parisukat kung saan ang San Juan ay pinalitan ng San Sio o San Siargao, na wastong pagkakilala sa isla na talagang nasa hilagang silangan na baybayin ng kasalukuyang Mindanao. Ang pangalang Siargao ay maaaring mapagkamalang San Hoa, ngunit dahil ang impormasyong ito ay galing lamang sa isang laro at maaaring magkamali, kaya hindi ito gaanong sineryoso at nananatiling misteryo pa rin ang isla sa loob ng mahigit 200 taon. Hanggang sa paglipas ng panahon, sumulpot ang mas tumpak na mga mapang Hiswita na siyang nagbigay ng paliwanag sa mga komplikadong bagay. Ang mga mapa na ito ay nagpapakita ng mga impormasyon mula sa mga naninirahan sa Isla Carolinas o Caroline Island na matatagpuan sa kanlurang Micronesian, mga grupo ng isla sa bansang Palau, at isa din sa pinakakilalang isla sa bansa ang Sunsurol Island na nasa hilagat silangang sulok ng Mindanao. Kaya ayon sa mga eksperto, maaaring ang isla ng San Juan ay hindi sinasadyang idinagdag o naisama ng mga naunang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Sinuportahan din ito ng isang Italian navigator na si Antonio Galvao, na ayon sa kanya ang San Juan ay binubuo ng dalawang isla na talagang tumpak sa kinalalagyan ng Sunsurol, dahil ang nasabing San Juan ay nasa latitude na humigit kumulang 5 to 6 degrees north na naaayon din sa posisyon ng Sunsurol. Dahil sa dami ng teorya at paliwanag na naglabasan hinggil sa pagkawala ng isla ng San Juan, naging dahilan ito ng pagiging hati-hati ng paniniwala ng bawat isa. May naniniwala na ito ay isa lamang pagkakamali ng mga gumagawa ng mapa ng bansa. May naniniwala naman na ito ay ang isla ng Sunsurol. At may naniniwala din na ang tinutukoy na islang San Juan ay ang ngayon kasalukuyang isla ng Siargao na matatagpuan sa hilagat silangang parte ng Mindanao. Ano't ano pa man, nakadepende pa rin sa sino man kung ano ang kanyang paniniwalaan, dahil ang bawat Pilipino ay may karapatang pumili sa kung ano ang kanyang paniniwalaan. Marahil mas tumpak ang paniniwalang ito ay isang pagkakamali lamang, sapagkat hindi pa gaanong makabago ang ating kagamitan o ang teknolohiya noong mga panahong iyon. Ngayon, kahit na tayo may advancing teknolohiya na, ay hindi pa rin imposibleng magkaroon ng pagkakamali. At pinag-aaralan mo ng maigi ng mga dalubhasa ang mga bagay-bagay bago ito ipaalam sa madla. Kaya hindi rin imposibleng magkaroon ng pagkakamali noong unang panahon. Ikaw, ano ang pinaniniwalaan mo? Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat.
sa pagsubaybay.